kaistorya, meron pa palang isang resort na naitayo dyan sa Chocolate Hills, right after that controversial resort na naitayo din sa Chocolate Hills. Meron pa palang isa. Oo, you remember that Captain's Peak Garden and Resort dyan sa may dyan mismo sa may Chocolate Hills. Nakikita natin dyan sa mga videos and pictures sa social media, and also sa TV, sa mga newspaper online. Meron pang isa, mga kaistorya, itong Bud Agda Bud Agda Resort ay lumabas na naman ito na balita na meron na namang isang resort. So 2 resorts na. Kaya medyo nagkakagulo na ngayon dyan sa mga taong involved dito, mga agencies na involved dito. Sabi, hindi daw sumunod sa guidelines ng Protected Area Management Board itong pagkakatayo ng isang resort na naman. Yun ang sabi ni Provincial Board Member Jamie Villamor, Chair ng Provincial Board Committee on Environment and Natural Resources Protection, na itong resort na ito hindi sumunod sa guidelines ng Protected Area Management Board. Bakit daw ito nakalusot? Merong isang department or division sa DENR Bohol, itong Chocolate Hills Natural Monument, which is under the control and supervision of DENR. Bakit nakalusot itong pagtatayo ng resort na ito? Sinasabi, mga kaistorya, na ang province ng Bohol, ang gobernador at ang sangguniang panlalawigan ay wala daw authority na maglabas ng permits for any development or structures built dyan sa mga protected areas ng Chocolate Hills. Sa tingin ko, parang ngayon pa lang ay naguhugas na ng kamay ang provincial government ng Bohol dahil sinasabi po nila, mga kaistorya, na ang issuance of permits ay under the jurisdiction of the local government units. Ito naman ang aking punto, mga kaistorya. Ang pagtatayo ng isang structure ay hindi nagagawa sa isang pitik lang. Kahit nga magtayo ka ng CR ay it will take days CR lang yun Tatayo ka ng CR, hindi nakukuha yan sa isang oras, mga kaistorya. Umaabot ng ilang araw yan, kahit CR lang yan. Paano na lang yung resort? Diba? Bago na kumpleto yan, dumaan yan sa matinding mga construction na paggawa, and it takes weeks, months, and even a year bago makumpleto yung structure na yan. Ang tanong ko, bakit ngayon lang nakita nila na bawal ito? Na bawal daw itong itayo dyan sa may Chocolate Hills. Ngayong natapos na, kumpleto na, operating na, bakit noong ginagawa pa, nung pinapanday pa,
wala man lang lumapit doon para sumita sa kanila. Hindi ba alam ito? Hindi ba ito alam ng mga local government units diyan? Hindi ba ito alam ng DENR kung talagang bawal ito? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang may mga sumisigaw na bawal magtayo ng resorts diyan sa Chocolate Hills? O sabihin na nating walang jurisdiction ng provincial government. Hindi ba ito nakita ng provincial government? Hindi ba ito nakita ni Provincial Board Member Jamie Villamor ng Committee on Environment and Natural Resources Protection? Hindi naman siguro masama na habang ginagawa yung resort ay magtanong sila. May permit ba ito? Sino ang nagbigay ng permit para hindi matuloy yung construction? Bakit hinintay pa? Bakit hinintay pa na matapos ang construction at maging operational na siya? Saka ngayon kayo magsasabing bawal. Huwag niyong sabihin hindi niyo nakita yan habang ginagawa yan. Sa laki niyan, hindi niyo nakikita. Sa tingin ko nga saka lang naman ito sila sasabing bawal noong ito ay nag-viral sa social media. Nung may mga netizens nang nagtatanong kung bawal o hindi bawal magtayo ng mga resorts or structures dyan sa Chocolate Hills. Yun ang isang malaking katanungan dyan. Hindi ba ito nakita habang ito'y ginagawa? At kapag kasasabihin yung hindi nyo nakita, magiging katawa-tawa kayo sa harap ng mga tao. At itong nangyayari ngayon na issue sa Chocolate Hills magiging lesson din sa lahat na we have to preserve our natural resources. Sa lahat ng mga local government units na may mga magagandang natural tourist spots, dapat ma-preserve yan. At ito naman yung tanong, ano ba talaga ang rules? Ano ba talaga ang guidelines ukol dyan sa pagtatayo ng mga structures sa mga natural spots ng bansa? Kaya ulitin ko, bakit ngayon lang kayo ngayon lang kayo nagsasabing bawal? Bakit ngayon lang kayo nagdedebate? Bakit ngayon lang kayo na para bang naguhugas ng kamay na wala kayong kinalaman dyan, sila lang? Ngayong tapos na yung construction, operational na yung construction, di sana nung ginagawa pa yan meron ng sumita para hindi na maipagpatuloy yan. Nagiging hassle pa ngayon yan sa mga may-ari ng resort. Gumastos na sila ng maraming pera tapos bawal pala. Kaya hintayin lang natin mga kaistorya kung anong magiging resulta niyan at managot kung sino ang dapat managot, sino ang mga taong dapat managot at sino yung mga ahensya na dapat managot. Alright, for more videos like this, please don't forget to follow my FB page and TikTok account and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istoryata Infovlogs. Just click the button right there. And this is your host, your Kaistorya Arnizon Tolibas Arsua. Thank you very much and have a nice day.